Guys, meron tayong bagong Ultra dito na naka MediaTek Dimensity 9300 Plus at yung GPU nito naka Immortalis G720 at napakalaki ng screen nito, ultra talaga dahil meron tong 6.67 inches OLED display with 144Hz na refresh rate. Meron ditong IP68 dust and water resistant at nagustuhan ko yung body nito dahil meron siyang aluminum frame. Kaya samahan nyo sa video ito at panuorin nyo ng buo at titignan natin kung ultra talaga yung performance nito pagdating sa gaming. Mag-test tayo ng maraming games, check natin yung temperature at mag-check din tayo kung ano yung pinakamagandang games na nalaro natin dito sa Redmi K70 Ultra. Okay guys, kumusta po kayo? Pag-uusapan natin ng Redmi K70 Ultra at siguro balang araw magiging global na to, pero yung presyo nito nasa 25,000 lang at nabili natin to sa A88 Xiaomi Manila. Marami ding mga phones ang pwede nating pagpilian sa A88 Xiaomi Manila at merong mga Ico phones, mga Redmi at yung mga hindi lumabas sa Pilipinas. So yung link ilalagay ko sa description para makita nyo kung saan natin nabili at kung ayaw nyo naman sa A88 Xiaomi Manila, pwede naman tayong bumili sa Lazada. So lahat ng link ilalagay ko sa description box o kaya dun sa comment section. So bago natin pag-usapan yung mga ibang bagay, ito yung mga kasama niya sa box. Sa box meron tayong black box dyan. Typical na kapag galing China, ganyan yung po yung box nila. Meron tayong black and gold na combination dyan. At sa loob ng box, ito yung pinaka nagustuhan ko talaga. Meron tayong 120 watts na fast charging. Wala pang mga 25 minutes full charge ka na. Then meron tayong USB-A to USB-C cable dito at SIM ejector pin at last yung jelly case niya na kulay black. So nagugustuhan ko yung mga nasa box nito dahil mabilis na nga siyang mag-charge. At sa phone naman yung K70 line na palos ganito yung mga forma nila, pero ang pinagkaiba nito, hindi siya bilog sa mga bandang part ng camera niya. May nakalagay dito na 50 megapixel na OIS tapos yung AI camera. At para sa akin napakalinis niyang tignan, may nakalagay dito na Redmi at glass din po yung ginamit dito sa back panel. At sa mga side naman meron po tayong mga antenna bands dahil aluminum frame na yung ginamit dito. Sa baba meron tayong speaker, Type-C port, isang SIM card tray at hindi siya expandable storage. Sa kabilang side naman yung power button natin tapos volume rocker. Sa taas isang speaker tapos infrared sensor para sa remote control ng mga appliances natin. So sa kabilang side naman wala tayong makikita doon, antenna bands lang ang meron. Para may idea kayo kung gaano kalaki to, mas malaki po yung jowa nyo dyan kumpara sa phone natin. So sa mga tinoto yung jowa dyan, mas malaki po kayo kaysa sa Redmi K70 Ultra. Sa display naman, meron tayong 1.5 resolution dito, OLED display with 144Hz na refresh rate, naka HDR10 Plus na rin siya at 1600 nits brightness. At umaabot yung peak brightness nito up to 4000 nits. Pero hindi ko alam kung ano ginamit na exactly protection dito, kung Gorilla Glass ba o kung ano-ano pa dahil wala po siyang nakalagay dito. Pero sa bezel naman, symmetrical po yung bezel nito dun sa taas tsaka dun sa gilid. Almost bezel-less na rin po siya. Sa Netflix naman, Full HD po yung mapapanood natin dahil meron siyang Widevine L1 certifications, meaning na Full HD na po yung mapapanood natin at supported na rin po siya ng HDR. Sa refresh rate naman, umaabot nga po ng 144Hz na refresh rate to, pero sa mga games na mga tinest ko, hindi tayo umabot ng mga 144 at depende po yan sa games, hindi naman sa refresh rate ng isang phone. At speaking of games, ang nakuha nating Antutu score dito, umaabot ng 2 million Antutu score at malakas po talaga yung Antutu score na nakuha natin, pero ibang usapan yan sa actual gaming. So sa room temperature natin, meron tayong 31 degrees Celsius dito para makuha natin talaga kung anong actual na temperature natin. So sa Mobile Legends, mataas po yung graphics na nakuha natin, naka ultra na, at sa frame rate naman ultra din po. So dito maning-mani lang talaga ang Mobile Legends dahil yung MediaTek Dimensity 9300 Plus, ito po yung pinaka latest talaga ng MediaTek na malakas talaga. So kayang-kaya po ang Mobile Legends dito, pero sa mga Xiaomi phones ang napapansin ko, kapag medyo umiinit yung phone, bumaba minsan yung frame na nakukuha natin. At typical talaga yun sa mga Xiaomi na nasubukan ko, na kapag umiinit yung phone, talagang ibaba niya after mga 60 fps kapag nasa 120 tayo. Pero dito okay lang, nakakuha pa rin tayo ng 90 fps nung kalagitnaan ng laro. 18 minutes siya tayo hanggang sa 22 minutes. Yung 4 minutes na yon, 90 fps na lang yung nakukuha ko hanggang sa matapos yung laro, which is good pa rin po yan at hindi naman siya bumaba ng up to 60 fps. At ang nakuha kong temperature dito medyo mataas din po, nasa 46 degrees Celsius. At alam nyo naman kapag malakas po yung chipset natin, malakas din po siyang maginit. At ramdam na ramdam ko po yan dito sa back panel, pati po dun sa frame. Sa frame naman ang nakuha nating temperature dito is nasa 45 degrees Celsius. At kapag hindi nyo ginamitan ng case to, talagang mapapaso po yung kamay nyo. At dito naman sa Blood Strike, nasa high settings po tayo dito. Expect ko makakuha ako ng mga 120, pero ang nakuha lang natin dito is 50 to 70
FPS habang naglalaro tayo sa rank mode. At ang nakuha kong temperature dito hindi naman siya mainit, 39 degrees Celsius lang po. Sa Honor of Kings naman, dun sa nakaraan na review ko dun sa Tecno Camon 30 Pro 5G, nasabi ko dun na bago yung laro na to. At hindi ko alam na nauna pala yung Honor of Kings compare dun sa Mobile Legends. Kaya sa mga nag-comment doon, sobrang thank you po sa inyo. At least natama natin yung mga mali natin sa mga pag-review ng mga ganito. So una nga po yung Honor of Kings. Sa FPS naman ang nakukuha natin dito 100 to 120 FPS. At maganda pong maglaro dito. Lalong lalo na sa Mobile Legends tsaka dito sa Honor of Kings. Halos magkapareho lang sila ng performance pagdating dito sa chipset o dito sa Redmi K70 Ultra. At ang nakuha kong temperature dito pagkatapos ng isang laro, 43 degrees Celsius. So Wuthering Waves naman, okay po maglaro dito. Nakakuha po tayo ng mga 60 FPS at nasa high settings din tayo dito. At minsan kapag may clash pumapalo siya ng mga 40 to 50, which is okay lang po yan, na normal lang po yan sa paglalaro natin sa Wuthering Waves. At kapag na-optimize pa to, baka mag-stay siya sa mga 60 FPS. Pero sa ngayon, goods na po yung nakikita ko dito. Mas maganda po yung frame na nakukuha natin ng 40 to 50 FPS kapag may clash. Kapag walang clash naman, bumabalik naman siya sa 60 FPS. Pero mataas din po yung temperature na nakuha natin dito. Nasa 46 degrees Celsius din po. Sa Soil Leveling Arise naman, masarap din maglaro dito dahil nakakuha tayo ng mga 50 to 60 FPS hanggang sa matapos yung laro. Mga 10 minutes ko lang nilaro to, pero yung temperature na nakukuha ko dito is nasa 44 degrees Celsius. At keep in mind sa mga gaming device na ganito na malakas yung chipset, phone cooler lang makakatapat nito. Goods na po yung paglalaro natin sa mga ganitong chipset na sobrang lakas po talaga. Goods din to sa Warzone Mobile, pero yung settings na nilagay ko dito nasa low lang tayo kasi kapag nasa high, talagang hindi na magiging stable yung frame rate natin. At sa paglalaro ko dito, maabot siya ng mga 120. Kapag ibang mapa naman o kapag barilan na, pumapalo siya ng 60, 70, 80. Minsan bumaba siya ng konti pero bumabalik naman siya pataas, which is normal po yan sa Warzone. At ang nakuha nating temperature dito pagtapos ng isang laro, 45 degrees Celsius. Maganda ring maglaro dito ng Call of Duty Mobile. Talagang ito, sagad na sagad po talaga. Yung frame rate na nilagay natin dito is nasa ultra, tapos yung graphics nilagay natin sa low. At ang nakukuha natin dito, guaranteed po yan, 90 FPS. Kahit anong clash, kahit anong barilan, kayang-kaya po ang Call of Duty Mobile dito. At stable po siya sa 90 FPS. Sa PUBG Mobile naman, ito nadismaya ako, hindi tayo nakakuha ng mga 90 o 120, pero goods pa rin po na nakakuha tayo ng 60 FPS dito hanggang sa matapos yung laro. At hindi masyadong mag-init tong phone na to dahil naka 60 FPS nga po siya. So yan po yung mga games na nilaro ko dito sa phone na to. At missing dito yung Genshin Impact. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, hindi ko pa nasabi sa inyo, medyo nahack lang po tayo nung nakarang 100,000 subscriber ako. So saktong-sakto yun. Kasi habang nag-celebrate ako noon, biglang nawala yung YouTube account ko, yung mga email ko. At hindi ko na nabawi yung ibang account ko tsaka email ko, lalong-lalo na yung Genshin Impact. So hindi ako nakapag-test ng Genshin Impact dito, pero dun sa nakita ko kay Pinoy Tech Dad, okay naman po yung Genshin Impact dito. At gagawa na lang ako ng bagong account. Pinapalaro ko na at pinapa-breed ko na yung Genshin Impact natin. At shoutout po kay Daniel. Siya po yung gagawa ng Genshin Impact natin para mas tumaas po yung level natin agad. At recap lang natin, ito yung average FPS na nakuha natin sa Mobile Legends 115, sa Honor of Kings 110, tapos Call of Duty Mobile yung average na nakuha natin sa 84, Warzone Mobile 62, Blood Strike 60, sa PUBG Mobile naman 56, Solo Leveling Arise 54, at sa Wuthering Waves man 45. Which is nakikita ko dito lahat ng games palag na palag talaga, walang tapon. Wag lang tayong pumalo na average na mga 30 to 20, hindi na po maganda yan sa isang phone. At masabi ko na magandang maglaro po talaga ng mga games dito sa Redmi K70 Ultra. Ito naman po yung stability ng Redmi K70 Ultra. Mas okay dito maglaro ng Mobile Legends, Honor of Kings, Call of Duty Mobile, at kahit na PUBG Mobile. Pwede rin po sa Blood Strike. So ang pinakakulilat lang talaga na nakita ko dito, yung Wuthering Waves tsaka Soil Leveling Arise, which is okay lang po yan kasi yung FPS, 60 FPS naman yung maximum nun. At masabi ko lahat ng games malaro natin dito sa Redmi K70 Ultra. At bago tayo magpunta sa camera, gusto ko lang malaman nyo na HyperOS na rin to under Android 14 po. So sana magkaroon na tayo ng Android 15 dito. Pagdating naman sa camera, nagustuhan ko yung camera nito. Meron tayong details na makukuha. Tapos yung shadow, konting-konti lang yung shadow na konting adjustment lang. Tapos yung contrast naman parang naka-negative 1 siya. At sa mga kulay naman neutral.
konting adjustment lang siguro ng brightness dito, okay na yung mga shot natin. Pero sa nakikita ko, satisfied naman ako. Although yung paligid ko kasi wala masyadong araw, kaya ganyan yung nakukuha natin, medyo dull yung makukuha natin. Kapag yung scenario natin hindi maganda o yung liwanag, talagang ganyan yung makukuha natin. Pero para sa akin, sa nakikita ko sa actual dito, may sharpness siya, maganda yung kulay, hindi siya oversaturated. At nga pala, kapag ayaw nyo ng oversaturated yung mga kuha natin, huwag nyo i-activate yung AI mode kasi yun po yung nag-enhance po ng color natin o saturation ng mga kulay. So dito tinanggal ko po siya, kaya sa nakikita ko parang neutral na po siya. Kung ano nakikita ko sa personal, ganun na po yung makikita ko dito. Hindi lang siya ganun kaliwanag talaga, pero okay na po yan. Konting adjustment lang at may edit naman natin. Pero yung pagka-sharpness ng mga image, nandun na po siya. At ang pinaka nagustuhan ko na bago talaga dito, yung pagka-bokeh effect niya. Ang ganda ng pagka-bokeh effect na nakuha natin dito kahit sa low light condition. Hindi lang siya ganun ka-perfect pero magagamit na natin. Unlike sa mga ibang Xiaomi phones, talagang ibang cutout nun, hindi ko nagugustuhan. Pero dito maganda na po yung cutout niya. Hindi lang siya ganun ka-perfect pero magagamit naman natin. Then sa front facing camera, ang Redmi K70 Ultra, isa sa mga nakita ko na malinaw po talaga dahil nakakuha ko ng sharpness dito, yung details nandun din po. As in magagamit na natin yung mga selfie camera ng mga Xiaomi phones. Unlike dati, hindi ko nagugustuhan kasi sobrang soft at patay po yung kulay. Pero dito saktong-sakto na yung kulay. Ang ganda ng adjustment na ginawa nila. Yun nga lang, pagdating sa video, meron lang tayong 1080p at 30fps, which is nagkukulang po tayo. Kahit nilagay sana nila ng 1080p at 60fps, no? Pero naglagay lang sila ng 30fps at ang good news naman dito, malinaw po siya at may sharpness ako nakikita. Pero hindi naman siya ganun kalinaw na kalinaw, pero magagamit na po natin. At sa vlogging, magagamit din natin to kasi may sharpness naman tayo at hindi nawawala yung kulay niya. Unlike sa mga ibang Xiaomi phone nga, talagang hindi natin magagamit yung mga video ng mga front facing camera nila. At dito, satisfied ako sa front facing camera. So overall sa performance tsaka sa camera, masasabi ko na maganda po yung ginawa nila dito. At ang pinaka nagustuhan ko, flat display na po siya, hindi po siya curved display. Yan yung mga gusto ko sa isang phone na flat lang talaga. Kasi nahihirapan akong bumili ng tempered glass, kailangan talaga na fit siya. Unlike sa mga curved display na mga nasubukan ko, nahihirapan talaga ako. Kapag hindi original yung tempered glass mo, madali lang po siya mabakbak o madali lang siyang maalis. So dito at least flat display na po tayo. At highly recommended ko to. Kung ayaw nyo bumili sa AWA Xiaomi Manila, pwede tayong bumili sa online sa Lazada. At lahat ng link ilalagay ko po sa description. Then sa mga bago, kung nakita nyo naman kung paano tayo mag-review, talagang iniimay natin isa-isa, lalo na yung mga games. At meron tayong thermal imager dyan at mga FPS meter. Tapos binibigay ko na rin sa inyo, sinusubo ko na rin sa inyo kung ano yung mga games na pwede nating malaro dahil gumagawa na rin po ako ng mga graphs dito. Ang gusto ko lang masukli nyo, isang subscribe lang po para makaabot na tayo sa 200,000 subscriber. So sana sa ganyang paraan matulungan nyo po ako, at sa mga nasa Premiere dyan, pa-share na rin po tong video na to para makatulong din po sa iba. At panguli po sa lahat, gusto ko lang malaman nyo na wala tayong local warranty kapag bumibili tayo ng mga China phones. Lagi nyo tandaan yan. Pero sa akin, sa experience ko, wala naman ako nakita na nasira yung mga phone nila na pwedeng ipa-warranty. At nagugustuhan ko pa nga yung mga China phone dahil mas madalas silang magbato ng mga updates kumpara natin sa mga global version. So I hope na nakatulong ako sa inyo, at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. So once again, ako po si Paul. So I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with